Samantala, muling bumaba ang inflation rate ng Canada sa ikapitong pagkakataon. Pero duda pa rin dito ang mga Canadian. Alamin ang reaksyon ng mga eksperto sa report ni Teresa Redula. Isa lamang ang food business na ito sa iba't ibang negosyo ng isang Filipino-Canadian sa Greater Toronto Area, habang hinaharap ang matataas na presyo ng mga bilihin. Every aspect of the operation, mataas lahat, mahal lahat. Mabuting balita kung ituring ni Nelson Rodriguez ang muling pagbaba ng inflation rate ng Canada nitong Hulyo. Welcome news para sa industry, sa food industry. Kasi ngayon makikita natin, mababa ang presyo ng mga goods. At the end of the day, magre-reflect yan sa mga consumer natin. Ayon sa Statistics Canada ngayong Martes, bumagal ang inflation rate sa 2.5% nitong Hulyo mula sa 2.7% noong Hunyo, ang pinakamababang naitala ng ahensya mula noong Marso 2021. Pero duda pa rin dito ang mga consumers. That's interesting because every time I go to the grocery store, it feels like the prices are going up. Last 3 years, it's been escalating out of control. I don't know. If inflation's going down, that's good news. Paliwanag ng eksperto. Magandang balita po ito sa ating mga consumer, no? Bagamat yung food inflation medyo mataas pa rin po ng konti, no? Pero yung pangkalahat ng inflation, makikita natin na bumababa ito. For 7th straight month, no? Mula January hanggang July, nasa less than 3% na ito. No? Nasa range na po ito ng Bank of Canada na 1 to 3%. Ayon sa Consumer Price Index, pangunahing nagtulak sa inflation rate na ito ay ang bumabang presyo sa pagbiyahe, mas murang halaga ng mga pampasaherong sasakyan at ayon sa ekonomista, ang presyo ng mortgage. So ano yung common dun sa tatlong ito? Ang common dito is yung mababang interest rate sa mga gustong bumili ng sasakyan. So humihiram po tayo ng pera para po makabili tayo ng sasakyan at may interest po yun at mababa rin po yung interest cost niyan. And of course, obviously sa mortgage. Kasi nung the same period last year, ang interest rate po is 5%. Ayon kay Rodriguez na may-ari din ng isang travel agency sa Edmonton, ramdam nila ang pagbaba ng interes sa pagbiyahe sa mga nakaraang linggo. Pumapasok tayo sa low season na tinatawag natin. Pasukan na ng mga bata. So ang concentration ng mga tao talaga is back to school and back to work. So ang ma-advise ko sa mga ating mga kababayan na nagbabalak magbakasyon o mag-spend ng Christmas sa Pilipinas, ngayon pa lang samantalahin na natin, mag-booking na kayo. Inaasahan ng mga eksperto na muling babawasan ng Bank of Canada ang interest rates sa mga susunod na buwan. Matatanda ang inanunsyo nilang 4.5% na ang key interest rate para tulungang makabangon ng ekonomiya ng bansa. Nakikita natin ngayon na yes, it is producing yung intended effect. I'm very confident, no, sa mga darating na announcement ng Bank of Canada. There is a very a big possibility na bababa po yung rate of interest na yan. Nakatakdang i-anunsyo ng Bangko Sentral ang susunod na interest rate sa September 4. I think better days are coming. Inflation is going down, bababa ang inflation. So again, magandang balita yan. Teresa Redula, Omni News, Toronto.